Lipas na naman na hindi kayo magiging masaya dahil hindi kayo nagkakabati. Isa kayong pamilya, umpisahan ngayon sa face-to-face ang maligayang pagdiriwang ng Pasko. Pagmamahal at pagpapatawad at pagkakasundo. Marami pong salamat, Reverend Father Sunny Merida. Tanong, Ate Jovi, mas nauunawaan mo ba ngayon ang sitwasyon na pinagdadaanan ni Aling Lita na kailangan niya ng mas malawak na pangunawa, pagmamahal, dahil mahirap nga ang mag-isa sa buhay. Mas naunawaan niyo na po ba ngayon ang sitwasyon niya matapos po kayong kausapin ng ating trio tagapayo? Opo. Nawa ko na po siya. Ate Lita, naunawaan mo rin ba yung sama ng loob naman ni Ate Jovi na sana kahit papano tulungan mo rin naman siya dun sa pagbayad ng kuryente, hindi ba? Opo. Alam ko naman po yun eh. Kung hindi po ako kung may pagkukulang po ako sa kanya, kung halimbawa man na hindi ko magawa yun, asahan po ninyo na may mga anak pa ako magpapatuloy ng kabutihan para alam po ng mga anak ko sino yung mga taong tumutulong sa kanya, sino po yung nagmamalupit, sino po yung nagmamalasakit. Alam po yan ng mga anak ko, pusa sa bibig nila nalalaman, Mama, nasa puso namin kung sino yung tao, mga tiyahin namin na nagmamahal sa amin. Yung mga tao sa kapitbahay namin, siya kumakalinga sa amin kahit malayo ang ama namin. Hanapin pa namin siya, bubuin natin ang pamilya natin. Dahil yun ang pinamumulat sa mga anak ko bilang patutuo sa Panginoon na dumarating ang buhay natin sa ganito pero wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos lamang. Salamat po sa bumubuo nito sapagkat kayo po ang maging inspirasyon namin mga may problema na hindi ka namin kaya yung lutasin sa harap-harapan. Pero ang face-to-face po, saludo po ako sa inyo dahil Salamat po. Kayong nagbibigay ng mga solusyon sa mga problema namin, lalo na itong mga mahihirap na walang mga kakayahan na pumunta sa mga abogado. Salamat po, Tiyangan. Maraming salamat din po, Aling Lita. Ito na po ang pagkakataon ninyo. Marahil na sabihin po ang nais po ninyong sabihin pa kay Aling Lita nang talaga pong magkasundo na kayo at maayos na po ang gulong ito. Aling Lita, kayo po, may gusto ba kayong sabihin? Job, gusto ko sana ibalik natin ang ating magandang pagsasamahan kasi wala namang ibang magtutulungan sa atin. Wala nang nanay ko, wala nang tatay ko. Sa bandang huli, tayo pa rin na magsasama. Gusto ko makita ng mga anak natin kasi magpipinsan sila. Tayong magiging halimbawa. So ngayon, Job, kalimutan na natin lahat ng bagay kasi pangit sa mata ng bata na nag-aaway tayo. Bigyan natin sila ng magandang inspirasyon, leader tayo ng ating mga anak. Dapat tayong magbigay sa kanila ng kabutihan, ng magandang asal. At saka tayo rin na makikita sa bandang huli. Kaya nyo na po bang humingi ng kapatawaran sa isa't isa? Opo, sorry, Job. Simula ngayon, hindi na tayo mag-aaway. Pangako yan sa iyo. Tsaka hilingin ko rin sa Panginoon na sana bigyan niya rin ako ng mga grasya na magkaroon na rin ako sarili kong mga kuryente at para hindi na tayo magkakaroon ng ugat na Ako siguro ang suggestion ko sa inyong dalawa, kalimutan yung maghipag kayo. Magkapatid kayo. Oo. Diba? Ate Kids! Oo. Hindi na ho mahalaga kung sino bang unang nagpatawad sa kung sino. Ang mahalaga po, pareho na kayong nagkakaunawaan ngayon at pareho na kayong nagbigay ng kapatawaran sa isa't isa. Yun lamang po ang hangad namin dito sa face-to-face. Maraming salamat po sa ating mga panauhin. Aminan na po tayo mga kapatid sa kwento po ng maghipag na sina Aling Jovi at Aling Lita.
Anong aral na naman po ba ang ating natutunan? Hindi po masama ang makiusap at mangako. Pero kailanman ay hindi rin po maganda ang umabuso tayo sa taong pinagkakautangan natin. Lalo na kung ito po ay sarili nating kamag-anak. Isa-isip po sana natin na kahit ang pinaka-close nating mahal po sa buhay ay may sariling obligasyon sa kanyang pamilya. Kahit sila man po ay mas nakakaangat sa atin. Lagi po nating pinapaalala dito sa face-to-face na ang kahirapan po ay hindi hadlang upang magampanan po natin ang ating mga obligasyon. Bagkus ay maging hamon po sana ito na para po tayo ay lalong magsumikap sa ating buhay. Maraming salamat din syempre sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong mahal na trio, Tagapayo, ang ating sausawero at sausawera sa studio, at sa mga bisita po nating sina Aling Jovi, Aling Lita, Ate Girlie at Ate Annabel na nagpaunlak po ng kanilang kwento. Maraming salamat po. Naway kami po ay nakatulong na maayos at masolusyonan ang kanila pong mga hinaing. At sa ating pong mga manonood na suki na po ng ating Barangay Hall on Air, patuloy po kayong tumutok sa bawat istorya na aming hatid para lamang po sa inyo. Maraming salamat. Ako po muli, ang inyong siyang Ami na lagi nagpapaalala. Ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Hindi mo sinasampal ang anak mo, Ate Michelle? Minsan sinasampal ko lang, hanggang dun lang, pero hindi... Minsan sinasampal mo. pero- Ilang taon ang sinasampal pero mo? para... Ilang taon, Ate Michelle, ang sinasampal mo? 3 taon. Wala masyado sinungaling! Magsalita yun! Ano? Wala masyado sinungaling! Kaya nga ibinalik sa akin ang anak ko dahil mga